Mabuhay sa lahat na manonood! Kami ang pangkat-4 at mag-uulat tungkol sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng agham. Ako nga pala si Binibining Concepcion at kasama ko sina Binibining Caspilio, Binibining Cañas, Binibining Colas at Binibining Dalidad. Kami ang BSN Filipino 2B at Tagalinong Kurson ni Ginang Anazel Vergara Palomar. Ang wikang Filipino ay hindi lamang daluyan ng damdamin at ng kultura, kundi isa ring makapangyarihang instrumento sa pag-unlad ng kaalaman. Sa larangan ng agham naman, nagiging mas malinaw, mas madaling maunawaan at naaabot ng mag-aaral at ng mamamayan ang mga konsepto kapag ginagamit ang sariling wika. Sa pamamagitan ng Filipino, na ipapaliwanag ang mga komplikadong termino at teorya sa paraang malinaw at makabuluhan. Dahil dito, ang agham ay nagiging bukas at kapaki-pakinabang para sa lahat, hindi lamang para sa mga eksperto, kundi sa bawat Pilipinong nagnanais matuto at umunlad. Sa ilalim ng dalawang sangay na ito ay makita ang mga subject na familiar tayo tulad ng matematika, physics, chemistry, biology at iba pa. Una nating pag-usapan ang kahalagahan ng agham. Lalo na para sa isang third world country tulad ng Pilipinas. Bakit nga ba mahalagang pinag-aaralan natin ito? Napakahalaga ng agham at teknolohiya para sa pag-unlad ng ating bansa. Ayon kay Sevilla, mas makikinabangan ng lahat ng mamamayan ang likas na yaman ng bansa kung lahat ay sanay sa agham at teknolohiya. Sang-ayon ako dito. Isa pang kahalagahan ng agham ayon kay Dr. Sevilla ay ang pagbuo ng kulturang pang-agham sa ating bansa. Alam naman natin ang mga Pilipino, marami pa rin ang naniniwala sa mga pamahiin at mga hocus-pocus at minsan ay nakakasama na ito. Kaya naman mahalagang magkaroon tayo lahat ng scientific mindset. Ngayong alam na natin ang kahalagahan nito, tingnan natin ang kasalukuyang estado ng agham sa Pilipinas. Ito ay tinuturo sa wikang Ingles. Ang paggamit ng wikang banyaga ay madaming negatibong resulta sa lipunang Pilipino, pati na rin sa wikang Pilipino. Tama si Luis at isa sa mga kapansin-pansin na epekto nito ay nahihirapan ang mga estudyanteng intindihin ang agham. Kaya naman pagkatapos ang daang-daang taon na ganito ang sistema, ay nahiwalay ang universidad at mga eksperto sa taong bayan. Isa pang epekto ng paggamit ng Ingles ay mas umangkop tayo sa mga kanluraning ideya. Kaya naman sa halip na tulungan ito ang paglago ng katutubong kaisipan ay humadlang pa ang agham. Sa ating wika naman, ang naging epekto ng paggamit ng Ingles ay ikinitil nito sa ating mga kaisipan na kulang ang wikang Pilipino. Kaya naman ay sinupil nito ang ating pagiging malikhain. Isang malungkot na patunay sa mga epekto ng paggamit ng Ingles ay ang nangyari noong bagyong Yolanda noong 2013. Inulat ng Pag-asa na magkakaroon ng storm surge, ngunit hindi naman ito naiintindihan ng karaniwang Pilipino. Kahit sabihin nating may pagkukulang ang mga lokal na gobyerno, ay malaking tulong na sana kung naintindihan na agad ang ulat ng Pag-asa sa news report pa lamang. Tama.
Kahit ngayon sa pandemya ay hindi rin naintindihan kaagad ang mga technical na konsepto tulad ng airborne transmission at incubation period. Isa pang mas nakakatakot na epekto ay ang pagtanggi sa bakuna. Hindi mo rin masisisi ang mga Pilipino dahil hindi nila naintindihan kung paano ito gumagana. Mula sa mga ito ay makikita nating elitista ang paggamit ng wikang Ingles sa agham at marami itong negatibong epekto mula sa lipunan hanggang sa ating wika. Mula sa ating mga talakay ay masasabi nating kailangan Filipino ang gamitin sa pagturo at pagpractice ng agham dito sa ating bansa. Ito ay magdudulot ng mabubuting epekto. Mas madali itong maintindihan ng mga estudyante at mas marami ang makakasali sa talakayan. Bukod dito ay mas maintindihan ng karaniwang tao ang mga pinag-uusapan at hindi mabilis na maloloko ng mga eksperto. Magamit rin nila ang kaalaman sa pang-araw-araw. Magiging para sa lahat ang agham kung wikang Filipino ang ating gagamitin. Marami ng mga independent na pag-aaral sa kung ano ang magiging epekto kapag Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng agham. Sa pag-aaral ni Walim Datiles Vela ay tinuruan ng agham ang 3 grupo ng mag-aaral sa grade 3 sa Bicol, gamit ang Bicolano, Ingles at Filipino. Ang resulta nito ay pinakamataas ang nakuhang grado ng mga tinuruan sa wikang Filipino. Sa isa ding pag-aaral ni Risa L. Reyes sa 2 klase sa grade 4 sa Quezon City, ay mas mataas din ang grado ng mga mag-aaral na tinuruan sa wikang Filipino. Bukod dito ay napansin ding mas mataas at mayabong ang partisipasyon sa mga klaseng tinuruan ng wikang Filipino. Kahit sa mataas na pag-aaral ay nakitang mas epektibo ang paggamit ng wikang Filipino. Sa mga klase ni Doc Sibilia sa asignaturang Kimika sa UST, ay nakita niyang mas madaling naiintindihan ng mga mag-aaral ang pinag-uusapan at mas malaya at masigla din ang talakayan. Hinikayat rin niya na magbigay ng panayam sa Filipino ang mga eksperto sa sentrong pananaliksik para sa agham pangkalikasan. Sa mga panayam na ito ay nakitang mas maganda ang pagtanggap sa mga lecture. Tulad ng sabi ni Dr. Abueva, dinabi ko ang wika. Ito ay mabibigyan buhay lamang kung ito ay gagamitin ng tao sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman kung hindi aktibong gagamitin ng Filipino sa agham, ay talagang magkukulang ito para sa ating pangangailangan. Dito papasok ang konsepto ng intelektualisasyon na makakamit sa pagpaplanong pangwika. Ayon kay Carol Eastman, ang pagpaplanong pangwika ay isang larangang ang diin at tuon ay ang paglutas ng problema. Ang pagkakaroon nito ay ang pagkakaroon ng sadyang pag-iimpluwensya at pagbago sa wika ng isang pamayanan ng mananalita. Natalakay natin kanina ang ilang mga proyekto at pag-aaral tungkol sa paggamit ng Filipino sa agham, ngunit napansin natin na hindi pa malawak ang impluwensya nito. Kaya naman sa pamamaraang ito ay mapapalawak natin ang paggamit ng Filipino sa agham. Tulad ng nasabi ay may nilulutas na problema ang pagpaplanong pangwika. Sa konteksto ng agham, nais natin itong gawin upang mas maging angkop sa ating bansa at hindi nakaangkla sa kanluraning idea ang agham. Meron itong 4 na dimensyon. Ang unang dimensyon ng pagpaplanong pangwika ay ang seleksyon. Kailangang piliin at pagpasyahang wikang Filipino ang gagamitin sa agham. Ang pangalawang dimensyon ay ang standardisasyon. Ang wika ay arbitraryo at pinagkakasunduan ng mga taong gumagamit nito. Kaya naman ay kailangan gumawa ng standard na technical na bokabularyo para sa agham na pinagkakasunduan ng lahat mula guro hanggang ekspertong pang-agham at pangwika. Mas mahirap ito para sa agham dahil napaka-technical nito. Isang halimbawa ay ang speed at velocity. Parehas nitong nilalarawan ng bilis ng isang bagay, ngunit ang velocity ay may kasamang direksyon. Kailangan pagkasunduan ng mga pisiko ano ang angkop na salitang Pilipino para sa mga ito. Pagkatapos nito ay ang pagpapalaganap ng napagkasunduang standard.
Sa agham ay kailangan mapalaganap ang Filipino sa mga eskwelahan, sa mass media, sa mga institusyon tulad ng DOST at DENR, at sa mga workshop at seminar ng mga guro. Kailangan din itong mapalaganap sa mga Pilipinong sanay gumamit ng Ingles sa agham. Ang tagumpay ng dimensyong ito ay masusukat sa mga resulta ng census at mga scientific output tulad ng journals. Ang huling dimensyon ay ang elaborasyon at kultibasyon. Pagkatapos ng pagpapalaganap ng wika ay kailangan bumuo ng klima para sa gamit ng wika. Kailangan mabigyang buhay ng wikang Filipino ang realidad na ginagalawan. Kritikal ito sa agham dahil napakaraming pagbabago ang nangyayari dito. Kinakailangan ang modernisasyon ng wikang Filipino upang makalarawan ito ng mga makabagong ideya. Mga ilang katawagan sa agham: banyuhay, metamorphosis, dagisik, electron, dagsin, gravity, hayto, fossil, kasunlaran, evolution, ligeranan, orbital, salikop, circuit, saluyan, conductor, talaulitan, periodic table, wilik, mammal. Mga ilang katawagan sa dalubtalaan: bulalakaw, meteor, dagsining liboy, gravitational wave, daksipat, telescope, malatala, asteroid, malintala, astronaut, sanlibutan, galaxy, sansinukob, universe, sikpaw, spacecraft, talanyo, is constellation, ulanag, nebula. Mga ilang katawagan sa dalubtalaan: barikod, comet, batik adlaw, sunspot, bulalato, meteorite, daang malagatas, Milky Way, dalubmayawan, cosmology, digtalain, quasar, dimayaw, chaos, ituktok, zenith, sinagmayaw, cosmic ray, tahaklaw, zodiac. Sa aming pag-unawa, mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng agham sapagkat nagbubukas ito ng pintuan sa mas malawak na pagkatuto. Kapag ang siyensya ay itinuturo sa sariling wika, ay mas nagkakaroon ng tiwala at interes na unawain ito. Hindi tayo nahihirapan sa mahabang terminolohiyang Ingles dahil mas nagiging simple at praktikal ang pagpapaliwanag. Napagtanto ko rin na kapag ginagamit natin ang wikang Filipino sa agham, ay napapatunayan na kayang-kaya ng ating wika na magsilbing daluyan ng mas malawak na kaalaman. Ito rin ay mahalagang sangkap sa pagpapaunlad ng edukasyon at ito ay patunay lamang na ang wikang Filipino ay hindi lamang natin gagamit sa larangan ng panitikan, kundi nagagamit rin natin ito sa larangan ng siyensya, teknolohiya at lalong-lalo na para sa kinabukasan ng ating bansa.